Hello po mga kababayan at mga kaibigan. Eto muli tayo, no? Si Simple Talkies. Pasensya na kayo at kami po ay nasa galaan muli, no? At ako po ay nandito sa San Diego area, no? Dahil nagpapalamig. Medyo malamig-lamig po dito sa lugar ng San Diego. Sa lugar namin 90 na kaya kailangan magpalamig-lamig muna. Masarap sanang pumunta sa dagat kaso wala naman dalang mga tamang kasuotan. So dito muna tayo sa loob ng sasakyan habang yung mga kasamahan natin nandiyan po sa shopping area. Wala na po tayong amor sa pagbili, no? Ganun po siguro talaga. So naisip ko lang mga kababayan, ang ating pong re-reactionan at bibigyan ng maiksing opinion ay yung pong video ni Mr. Wonderful Tonight, your number 1 Senator Robin Padilla. Doon po sa kapihan sa Senado, kung napanood nyo po ng buong buo yun, it's about almost 45 minutes video. So ang isa sa mga pumukaw ng ating pansin, mga kababayan at kaibigan, yung tungkol sa sinasabi niyang trolls at mga bayad na mga vloggers. Kasi daw po, base sa kanyang sinasabi, kasi kausap niya ang media, nakakaapekto yung mga ginagawa ng mga trolls at bayad na mga vloggers. Tama naman po siya. May punto naman po ang inyong number 1 senator, no? Na dahil nga po sa kagagawan ng mga bayad at mga trolls na vloggers na yan, nagkakaroon tayo ng misinformation, and the worst is disinformation. Mas malala po ang disinformation, ulitin ko sa inyo. Kasi ang disinformation may kasama na po yung paninira, no? Malaki po ang epekto ng disinformation campaign, hindi lang po sa kaisipan ng mga tao, kundi sa pangkalahatan po yan, lalong-lalo na sa national security ng ating bansa. So, ano ba yung tinutukoy nating mga disinformation campaign na napakasama para sa ating gobyernong Marcos na ito? Naalala nyo yung deepfake na yung YouTube channel na Dapat Balita? Actually, mukhang nagtago na po yung YouTube channel na yun. Kasi ako nga, gusto ko nga pong mapanood yung inuulat ng ni Ed Lingaw ng Frontline Philippines, no? Kaso wala na po Iba na pong Dapat Balita ang lumalabas, mga kababayan. Mukhang sa kakaguhan niya, nagtago na po siya. Hindi niya po kayang panindigan, mga kababayan, yung kanyang pagiging isang disinformation specialist. Kala nitong yung Dapat Balita, laro-laro lang po yung ginawa niya. Di po. Kasi siguro alam nyo naman yung tinutukoy natin na ginawa nilang kalokohan. Na yung, di ba, malaki ang issue ngayon sa West Philippine Sea. Doon pa lang sa sinabi niya, it matters on the national security ng bansa. Na kumbaga, sinasabi niya na inutusan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga kasundaluhan na gumawa ng gera dyan sa West Philippine Sea. Di po ba? Maling-mali po yun. Maling-mali yan. Yan yung tinatawag nyong irresponsible na tao. Okay, sige, granting. Natutunan mong gumawa ng isang AI program. Sabihin natin, napakagaling mo sa paggawa o sa paggamit ng teknolohiya. Lalong-lalo na sa mga ganyang modern use of programming sa computer. Pero imbis na gamitin sa tamang pamamaraan, ginamit yan yung tinatawag natin, no, Senator Robin Padilla, na mga trolls, or better yet, yan po ay nabayaran.
or di kaya, no, kumikita sa YouTube o sa kanilang social media account sa maling pamamaraan. They are sowing fear, they are sowing disinformation, and a malicious, a very malicious attack on the government. Buti na lang, no, alam natin ang totoong nagaganap sa West Philippine Sea. Hindi lang po yung dapat balita, mga kababayan. Marami po akong nakikitang YouTube channel, aside from that YouTube channel na dapat balita, ang gumagawa niyan. Meron pang ako napanood dyan, sabi, ang Amerika binomba na ang barko ng China. Biruin nyo yan, ha? Yung mga kalokohan na yan, I think those things are interconnected po sila. Dapat talaga mapanagot yan. Ang YouTube walang ginagawa eh. Sa totoo lang, walang ginagawa YouTube. Yung mga ano nila, yung mga guidelines nila, community guidelines, mahina po. Kasi makita nyo naman ang views ng isang video ng YouTube channel na yun. Libo, minsan umaabot ng milyon. O magkano ang porsyentuhan ni YouTube dyan. Kung hindi pa mako-call out ang YouTube, they will not do anything about it. Kaya yung kanilang community guidelines, no, for ano lang yun, legal purposes. Pero the action itself, no, malamang napapanood nila yan. Kasi may mga YouTube moderators eh, alam nila yan. Wala nilang gagawin yan. Bakit namin gagalawin yan? No, antayin natin na maraming magmas reporting, doon lang tayo action. Ganun po yan eh. Because of what? Money. Kaya yung pinupunto ni Mr. Wonderful tonight, ni your number 1 Senator, Robin Hood Padilla, totoo po yun. Maganda, napansin mo yan. No? Napansin mo na din pala. Bakit? Eh kasi, siguro, naisip niya, teka muna, mali-mali na. Baka lalo tayo mapasabak sa gera. Bakit? Kasi, yung mga kampo nila, no, yung kinaaaniban niyang grupo, yung kanyang supreme leader, na si Digong Duterte, together with Alvarez, di ba? Sinasabi nila, dadalhin tayo sa gera ng Pangulong Bongbong Marcos. Sila yun eh. Kumbaga, kasi kayo ang nagsimula niyan. Mr. Robin Hood Padilla, kayo, mga grupo mo, mga kakampi ninyo ang nagsimula niyan. Who? Si Roque, si Badoy, si Celis, at yung mga nandyan po na iba sa SMNI. At kayo po ay kinampihan pa ng mga vloggers at influencer ng mga DDS. Without proper information, without proper showing of evidences, binubulag nila ang mga nanonood sa kanila. Kasi yung mga nanonood sa kanila, mga kababayan, no, Mr. Robin Hood Padilla, hindi na po nagbe-verify ng veracity ng sinasabi ng mga vloggers na yan. Basta na lang po sila naniniwala. O ngayon, sige nga, Mr. Robin Hood Padilla, if you have the balls, if you are that talagang totoo yung sinasabi mo, ha? Na dapat makipagtulungan ang media, ganyan, no? Na ipalabas ang tama, ang managot ang mga trolls at vloggers, name names. Ngayon, nahuli na natin sino yung isa, dapat balita. Now, sino ang mga vloggers na bayaran na nagpapakalat na gera? Na dinala tayo ni Pangulong Bongbong sa gera. Nasaan? Nasaan? Eh di ba yung mga kakampi mo, sila Badoy, meron pa nga dyan? Defend the flag. Ano? Niniwala ka doon? Ano ang stand mo doon? Ikaw, Mr. Senator, ano ang masasabi mo doon sa panawagan ni Badoy, ni Roque, ni Celis? Ano? Sige nga. Di ba yan ay hindi yung pagkakaisa? Hindi yung pagtulong sa gobyerno? Kundi isang destabilisasyon, isang disinformation. Dapat yan ang kinakastigo mo. Maganda pangalanan mo, sino ang mga trolls at mga bayad na vloggers na nagpapakalat ng disinformation, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ako, hamunin kita. Hanap ka dyan ng video ko na nag-disinform ako. Hanap ka ng video ko dyan, no? Kung nandyan ako sa proper place ko para yung sa lugar ko na mag-vlog ako, except dito sa mga tulad nitong Kutsero series. Wala talaga. Dahil wala po akong materials.
Pero ang inopinyonan ko yung sinasabi mo. Maghanap ka dyan sa video ko na ako'y nag-disinform or misinform. Karamihan po, most of my videos o 99% of my videos, Mr. Senator Robin Hood Padilla, ay nanggagaling sa stream media. Nanggagaling sa government-sponsored news outlet. The likes of PNA News, the likes of RTBM, the likes of PTV. Yung iba naman po sa UNTV. Meron po akong isa sa Frontline Philippines. Yung mga stream media ko naman, o ABS-CBN, no, yung tabloid na Abante, 3 po yun. Abante TNT, Abante Tonight, Abante Una sa Balita. Balita na subsidiary ng Manila Bulletin, Inquirer, Manila Times, Manila Standard, Daily Tribune, Global Daily Mirror, o ano pa, Politico, Philstar Global, Remate, meron pa nga, o Interaction, Bombo Radio, Sunstar, lahat po kinukuhanan ko, iniikutan ko. Pero yung mga kakampi mo na tulad ng SMNI, panay ang bira sa gobyerno na hindi makapagpakita ng proper information. At itong SMNI nila Kiboloy ay nag-ano po yan, para pong kabuti na nagsulputan ng kanilang iba pang mga social media accounts. Sa Facebook, ang dami po nila. DZAR, News Blast, SMNI ganitong lugar, SMNI ganitong lugar. So mapasaraman yung isa, nandiyan pa po sila. Baka nga 100 ang mga social media accounts niya. O ngayon, Senator Robin Padilla, sino sa pro-admin vloggers ang matutukoy mo na trolls at bayaran at nagpapakalat ng disinformation campaign? Meron na isang vlogger dyan, di ba? O sabihin ko na, si Nino Barsaga, pinatunayan, nagsalita. Sino sa mga DDS vloggers, influencer, ang mga bayad? Ngayon, kung makakapagpatunay kayo na ito isa pro-BBM vlogger, pro-admin vlogger, isang bayaran, tumatanggap ng bayad sa ganitong administrasyon, sabihin ninyo, name names, para mabira namin. Kasi ako po, wala pa po akong alam na pro-admin, this current administration, na sinasabing, ako po, na isang vlogger na pro-admin ay bayad ni Ninang Lisa. Ako po, na isang pro-admin vlogger ay bayad ni Ninong Martin or ni Ninong PBBM. Wala po Wala po nagsasabi. Ang tanong, bakit naman sila aamin kung kumikita sila? Pero mostly na alam ko, wala. Diba? Si Lola Carclea, alam ko naman ang kakayahan yan. Diba? Si DJ Byron, alam ko rin ang kakayahan yan. Sino pa? Si Mark Ramos? Ay, putragis na yan. Super yaman yan. Si Mike Cervera, super yaman din yan. Sino pa? Sino pa ang mga sinasabi nating pro-BBM vlogger na iniisip nyong binayaran? Wala po akong nalalaman, wala akong naririnig. Kaya, ito pong dun sa kapihan ni Senator Robin Padilla, isipin ninyo, sino ang pinatutungkulan niya ng mga trolls at bayarang vloggers? Kung talagang matapang ka, Senator, gusto mong maayos yan, pangalanan mo at tawagin mo sa Senate hearing mo. Mas maganda. Para magkaalaman. Diba? Patawag mo. Since matapang ka naman, isa rin naman siguro sa Senate committee mo yan. Pangalanan mo na, hindi yung puro tayo assumption Pero evident naman, mga kababayan, most of these DDS vloggers ay tumatanggap ng payola. Magkano ba? Kami wala walang bayad Diba? Maski na pro-BBM ako, pro-admin ako, di ako tumatanggap ng bayad. Ang tanging nakukuha ko sa YouTube ay revenue ng channel ko. Through my members, through their super thanks, super chat, super stickers. That's it. Wala na. Saka yung mga advertisers, that's it. Ngayon, kung makakapaglabas kayo ng ebidensya, ito binigay sa'yo ng politiko, ito binigay sa'yo ng ninang mo, di labas ninyo. Diba? Ilabas ninyo.
Huwag na kayong gagawa ng AI saka mga peking dokumento tulad ng mga DD-Check. Di ba? Oh. Marami pong makagawa ng peke eh. Tulad nung kay Luka-Lukang Maharlika. O, di ba? Gawa-gawa lang nila yon. Oh. Sige. I-ano nyo yung bank account ko. Hanapin ninyo. Sabi ko nga sa inyo, kung ako'y nabayaran, di ako gagamit ng Hondang sasakyan. Siyempre, bibili na ako ng mga Porsche, mga Lamborghini, ganyan. Ang relo ko, wala nga ako relo, oh, tingnan nyo, oh. O, Patek Philippe sana ang suit kong relo, wala. Tingnan nyo tong Ray-Ban ko, oh. Magkano bili ko lang dito, dyan pa sa Tianggi, sa may Ross. Ross Department Store, oh. Alam mo to, Mami B, di ba, Ross? Oh, ayan, oh. Ross lang yan. Kala nyo, sana kung bayaran na ako, no? Talagang, iaangat ko yan, sisiraan ko to, si ganito, hindi. Ang pinopromote natin dito is to give you the proper information. True, yung mga binabasa naming mga article at yung mga binibigay ng mga ibang balita sa amin ng mga supporters namin at kapwa namin pro-admin vloggers. The rest wala na. Sige nga, hamunin natin yung mga DD-Shit dyan. Aminin ninyo. Kami, umaamin kami. Ang tanging nakukuha naming bayad ay revenue ng aming channel. Sa pamamagitan ng channel members, yung super stickers, super chat, super thanks, at the advertisers. That's it. Kayo. Sige nga, may aamin ba? Ha? May aamin ba? Wala. Kaya Senator Padilla, inaamong kita. Tawagin mo lahat yan. Yung alam mong mga trolls at bayarang vloggers. Hindi yung bukang bibig mo lang. No? Para magkaalaman. Kung talagang matapang ka. Kung gusto mong i-unmask sino yung mga trolls and BBM vloggers or mga vloggers na sinasabi ninyo, mali pala. No? Hindi pala PBBM vloggers. Mga vloggers na bayaran, no? Hindi po ako nag-aakusa na may PBBM vloggers kasi wala po akong nalalaman. Wala po akong nasasagap na balita, kundi ang alam ko ang mga PBBM vloggers ay masipag na naghahalungkat ng tamang balita at impormasyon. Yun po yung sa akin. No, kasi napapanood ko sila eh. Lahat sila. Yung mga DD-Shit, wala. Puro kontra, wala. Nahabi daw. Ganito ang WPS. Naggera na, wala. Ganito ang admin. Kagutuman. Sus mio. Grabe, oh. Ganito si Sara Duterte ang number 1. Yung totoo pala, hindi pala. O, diba? Oh. Kayo po, mga kababayan, hamunin natin si Robin. Senate inquiry mo, palabasin mo yung trolls at mga bayarang vloggers. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.